Alam mo ba na unti-unting nabibiyak ang lupa sa East Africa? At habang lumilipas ang panahon, may posibilidad na mabuo rito ang isang bagong dagat. Isipin mo ito, sa loob lamang ng isang linggo, sunod-sunod na lindol at pagsabog ng bulkan ang yumanig sa Afar region ng Ethiopia. Sa lakas ng mga ito, nagbukas ng mahahabang fissures ang lupa. Sa lugar na iyon, makikita natin ng malinaw kung gaano kalakas ang kalikasan sa pagbabago ng anyo ng ating planeta. Kaya tara, samahan mo akong tuklasin kung paano unti-unting nababago hindi lang ang mapa, kundi pati ang ating pag-unawa sa mundo. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng pa-like ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon, simulan na natin. Matagal nang alam ng mga scientists na ang mundo ay patuloy na gumagalaw kahit hindi natin napapansin. Ngunit may isang lugar sa Africa kung saan ang pagbabago ay malinaw na makikita. Sa East Africa nagsisimula ng mabuo ang isang proseso na magbabago sa mapa ng buong kontinente, sapagkat unti-unting nabibiyak ang lupa at unti-unti ring nabubuo ang isang bagong dagat. Kaugnay nito, noong Setyembre 2005, naganap ang isang pambihirang kaganapan sa Afar region ng Ethiopia. Sa loob lamang ng isang linggo, yumanig ang lugar dahil sa mahigit 100 lindol. Ang bawat pagyanig ay tila warning na may mas malaking nangyayari sa ilalim ng lupa. Hindi ito basta serye ng maliliit na lindol lamang, kundi senyalis ng mas malalim na pagbabago sa surface ng ating planeta. Samantala, matapos ang mga sunod-sunod na pagyanig, sumabog ang bulkan na tinatawag na Dabahu. Hindi ito kasing lakas ng mga pagsabog na sumira sa malalaking bayan sa kasaysayan, ngunit ang epekto nito ay napakahalaga. Nag-flow ang lava mula sa fissure. Sa ilang bahagi, ang mga fissures ay umabot ng ilang kilometro ang haba. Kasabay nito, naglabas ang bulkan ng makapal na usok at tabo na umabot sa kalangitan, dahilan para mabalutan ng dilim ang paligid. Para sa mga nakatira sa lugar na yon, ang biglaang pagbabago ng kanilang kapaligiran ay isang matinding dagok. Ang mga bukirin na dati nilang sinasaka ay natabunan o nabiyak. Ang mga bahay na itinayo ng kanilang mga pamilya ay napinsala. Maraming tao ang napilitang lumikas at humanap ng mas ligtas na lugar. Ang pamumuhay na nakasanayan nila ay nagbago sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit para sa mga geologists at seismologists, ito ay isang pambihirang pagkakataon. Ang kanilang nakikita ay hindi lang ordinaryong pagsabog, kundi ang aktwal na proseso ng tinatawag na continental rifting. Sa madaling salita, nahahati ang isang kontinente. Ang mga tectonic plate na bumubuo sa ibabaw ng mundo ay dahan-dahang hinihila palayo sa isa't isa, at dahil dito nagbubukas ang lupa. Halimbawa, ang East African Rift ay isa sa pinakamahalagang geological features ng mundo. Dito makikita kung paano unti-unting nabibiyak ang lupa. Sa kalaunan, kung magpapatuloy ang prosesong ito, ang East Africa ay tuluyang hihiwalay at mabubuo ang isang bagong karagatan sa pagitan ng dalawang bahagi ng lupa. Ngunit huwag isipin na bukas o sa susunod na taon ay may bagong dagat na agad nalilitaw. Aabutin pa ito ng milyon-milyong taon bago tuluyang mabuo ang karagatang iyon. Kahit ganoon, ang kaganapang ito ay nagsisilbing paalala na ang lupa na ating tinatapakan ay hindi matibay. Sa halip, ito ay patuloy na nagbabago. Samantala, pagkatapos ng pagputok, unti-unting nabiyak ang lupa at nabuo ang mahahabang fissure. May mga bahagi na umabot ng mahigit sa 60 kilometro ang haba at ilang metro ang lawak. Ang ilang seksyon ng lupa ay literal na nag-adjust ng ilang metro. Tanda na hinahati at hinihila ng mga puwersang nanggagaling sa ilalim ng mundo. Sa ilalim ng mga fissures na ito, merong mga nagbabagang magma. Dito malinaw na nakita ang galaw ng dalawang napakalaking plate tectonics, ang Somali Plate at ang Nubian Plate. Sa halip na dahan-dahan lamang na paghihiwalay na umaabot ng milyon-milyong taon, nangyari ang malaking pagbabago sa loob lamang ng ilang araw. Para sa mga scientists, napakahalaga ng pangyayaring ito. Sa unang pagkakataon, nakita nila sa kanilang sariling mata ang isang proseso na karaniwang pinag-aaralan lamang sa teorya o sa mga fossil ng sinaunang lupa. Ang Afar Depression ay naging parang open book na nagpapakita ng mga sikreto ng ating planeta. Parang pinasilip ng mundo ang mismong mechanism kung paano minsang naghiwa-hiwalay ang mga supercontinent gaya ng Pangaea. Gayun din naman gamit ang satellite images at mga instruments na sumusukat sa pag-uga ng lupa. Sinundan ng mga eksperto ang bawat pagbabago. Naitala nila kung gaano kahaba ang mga fissures, gaano kalalim ang mga ito, at gaano kabilis gumalaw ang lupa. Sa bawat datos na kanilang nakalap,
Mas nauunawaan nila kung paanong ang mga puwersa sa ilalim ng mundo ay may kakayahang hubugin ang ibabaw nito. Sinasabi ng mga eksperto na kung magpapatuloy ang prosesong ito sa paglipas ng daan-daang libo o maging milyon na taon, maaaring tuluyang mabiyak ang lupa at magkaroon ng bagong karagatan sa gitna ng Afrika. Ang mga fissures na unti-unting lumalawak ngayon ay maaaring maging pundasyon ng dagat na hahati sa kontinente. Hanggang ngayon nananatiling aktibo ang lugar na ito. Hindi ito basta natapos noong 2005 lamang. May mga pagkakataon pa ring may panibagong fissures na nabubuo, may panibagong pagdaloy ng magma at may panibagong lindol na yayanig sa paligid. Dahil dito tinatawag ng mga eksperto ang AFAR bilang isang living laboratory kung saan patuloy nilang nasasaksihan ang mga puwersa ng mundo na kumikilos sa kasalukuyan. Dagdag pa rito, sa ilalim ng lupa ng Afrika, walang tigil ang kilos ng magma. Dahan-dahan itong pumapasok sa maliliit na gap, tinutulak ang lupa at pinalalaki ang mga fissures. Unti-unti nitong inilalayo ang mga plates ng kontinente. Maaaring mabagal sa ating paningin, pero ang galaw na ito ay hindi mapipigilan. Ang bawat bagong gap at pag-usad ng border ng lupa ay tanda na may malaking pagbabagong darating. Ang pagsabog ng bulkan sa AFAR ay hindi basta kakaibang pangyayari. Patunay ito na literal na nahahati ang Afrika. Sa AFAR region, kitang-kita ang isang continental breakup na karaniwang nagaganap sa ilalim ng karagatan kung saan hindi nakikita ng tao. Pero dito, nakahain sa ibabaw ng lupa ang proseso. Ramdam ang lindol, nakikita ang pag-apaw ng lava at lumalawak ang mga fissures sa lupa. Isa itong pambihirang pagkakataon para sa mga scientists dahil nasasaksihan nila mismo ang isang pangyayaring dati nasa kasaysayan lamang ng mga kontinente. Ang mga lindol na paulit-ulit na gumigising sa rehiyon, ang mga fissures na bigla na lang sumusulpot at ang mga pagsabog ng bulkan ay patunay ng lakas na kumikilos sa ilalim ng lupa. Kapag umaakyat ang magma sa mga fissures, lumalamig ito at tumitigas. Dito nabubuo ang bagong crust ng lupa. Isa itong tuloy-tuloy na cycle ng pagkawasak at muling pagkabuo, kapareho ng nangyayari sa gitna ng dagat sa mga mid-ocean ridges. Pero hindi lang magma ang may role sa prosesong ito. Malaki rin ang impluwensya ng gravity. Habang patuloy na nagkakahiwalay ang mga plates, hinihila pababa ng gravity ang ilang bahagi ng crust. Dahil dito, nabubuo ang malalalim na valley at matataas na escarpments. Kapag napuno ito ng tubig, nagiging mga lawa tulad ng Lake Tanganyika at Lake Malawi. Hindi lamang sila magagandang scenery. Ang mga lawa ay ebidensya ng kapangyarihan ng reef na baguhin ang anyo ng kontinente. Para silang mga marka na sumusunod sa landas ng paglawak ng lupa, nagsisilbing guide para sa mga scientists upang maintindihan ang mga puwersang patuloy na humuhubog sa East Africa. Sa katunayan, ang pagbabagong ito ay hindi lang tumatagal ng milyon-milyong taon. Sa ibang bahagi ng mundo, aabutin ng napakahabang panahon bago makita ang epekto ng galaw ng tectonic plates. Pero sa East African Reef, kitang-kita sa loob lamang ng ilang henerasyon. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga fertilized soil sa silangang bahagi ng Afrika ang nagsilbing tahanan ng tao at iba't ibang uri ng pamumuhay. Dito umusbong ang mga komunidad, mga taniman at mga sibilisasyong nakinabang sa yaman ng kalikasan. Ngunit hindi mananatiling ganito ang lahat. Ayon sa mga scientists, darating ang panahon na ang Red Sea at ang Indian Ocean ay tuluyang papasok sa malawak na fissures na tinatawag na East African Reef. Sa oras na mangyari ito, hahatiin nito ang kontinente at lilikhain ang isang bagong karagatan sa pagitan ng dalawang bahagi ng Afrika. Hindi haka-haka ang ganitong pangyayari. Ito ay isang tiyak na resulta ng galaw ng ating planeta ayon sa prinsipal na tinatawag na plate tectonics. Ang plate tectonics ay ang patuloy na paggalaw ng malalaking piraso ng crust ng mundo. Noon pa man ay nangyari na ang ganitong pagbabago. Halimbawa, ang dating iisang supercontinent na Pangaea ay nahati rin sa paglipas ng panahon at mula roon ay nabuo ang mga karagatang kilala natin ngayon tulad ng Atlantic. Sa kasalukuyan, nagsisimula na ang prosesong ito sa East African Reef. Ang lugar na ito ay may haba na umaabot mula sa Ethiopia hanggang sa Mozambique at dito makikita ang unti-unting pagbiyak ng kontinente. Sa Afar Depression, may mga bahagi na ng lupa ang bumagsak at lumubog ng mas mababa pa sa sea level. Ang pagbaba ng lupa ay dulot ng patuloy na pag-angat ng magma mula sa ilalim ng crust na nagdudulot ng paglambot at pagguho ng lupa. Ayon sa mga measurements mula sa satellite, bawat taon ay lumalawak ang reef ng ilang metro. Sa unang tingin tila maliit na pagbabago lamang ito,
Pero kung pagsasama-samahin sa loob ng milyon-milyong taon, sapat ito para tuluyang mabago ang mapa ng buong kontinente. Ang maliit na paglawak na ito ay parang mabagal, ngunit tiyak na patungo sa pagbabagong hindi mapipigilan. At kapag tuluyan nang pumasok ang seawater, unti-unting magbabago ang anyo ng lupa. Lilitaw ang bagong coast, magkakaroon ng panibagong dagat sa gitna ng Africa, at sisibol ang mga bagong marine ecosystem. Ang mga hayop, halaman at maging ang tao ay mapipilitang mag-adjust sa ganitong uri ng kapaligiran. Unti-unting mabubuo ang isang view na malayo sa anyo ng Africa na nakikita natin ngayon. Ngunit kaakibat ng ganitong pagbabago ay mga matitinding hamon. Ang mga populasyon na libu-libong taon nang naninirahan sa mga valley at lake ng reef ay posibleng mapaalis sa kanilang mga tahanan dahil unti-unting babahain ng lupa. Ang kanilang paraan ng pamumuhay, mga taniman at kabuhayan ay maaaring tuluyang mawala o mapilitan silang baguhin upang makasabay sa pagbabagong dulot ng kalikasan. Bukod pa rito, kilala ang lugar na ito sa matinding volcanism at madalas na paglindol. Habang patuloy ang paghihiwalay ng lupa, inaasahan ding tataas ang mga volcanic activities. Ang mga pagsabog ng bulkan ay maaaring makasira ng mga komunidad, magwasak ng mga infrastruktura at magdulot ng matinding pangangailangan para sa mass evacuation. Sa madaling salita, ang pagbabagong ito ay hindi lamang geological issue, kundi malaking hamon din sa pamumuhay ng tao. Bagamat ang buong proseso ng pagbuo ng bagong karagatan ay mangangailangan ng 10 milyong taon, kitang-kita na ang mga palatandaan ng pagbabagong ito. Ang dahan-dahang paglawak ng reef, ang patuloy na pagbaba ng lupa, at ang pag-usbong ng mga bagong fissures ay malinaw na patunay na gumagalaw ang ating planeta sa paraang hindi natin kayang pigilan. Sa kabilang banda, habang nagbabago ang hugis ng lupa, nagbabago rin ang galaw ng hangin at ulan. Maaaring mas dumami ang ulan sa ilang lugar, habang sa iba naman ay lalong titindi ang tagtuyot. Dahil dito malaki ang posibilidad na maapektuhan ang agrikultura, mga pinagkukunan ng tubig at mismong kaligtasan ng iba't ibang uri ng hayop at halaman. Sa madaling salita, ang kalikasan at lahat ng nabubuhay dito ay kailangang makibagay sa bagong anyo ng kanilang kapaligiran. Ngunit sa kabila ng mga hamon, nananatili itong isang malinaw na paalala kung gaano kalakas ang kalikasan. Ang proseso ng pagguho, pagbitak at muling pagbuo ng lupa ay isang paulit-ulit na cycle ng pagkawasak at panibagong simula. Ang mga dating anyo ng lupain ay unti-unting nawawala at sa kanilang lugar ay unti-unting lumilitaw ang mga bagong sceneries. Ganito gumagana ang mundo sa loob ng milyon-milyong taon at ang reef ay isa lamang sa mga konkretong halimbawa ng walang humpay na pagbabago. Sa sentro ng reef, matatagpuan ang tinatawag na Afar Depression. Ito ay isang lugar na parang mismong gilid ng mundo. Ang anyo ng lupa rito ay hindi pa buo, parang bagong gawa ng kalikasan na hindi pa tapos ang pagkakahubog. Mula sa mga bulkan na aktibo pa hanggang sa mga fissures na patuloy na lumalawak, malinaw na makikita rito kung paano hinuhulma ang lupa sa pinakapayak nitong anyo. Ang lugar na ito ay nagsisilbing bintana para makita natin kung paano nagsimula ang mga kontinente at mga karagatan sa buong kasaysayan ng ating planeta. Higit pa doon, ang reef ay hindi lamang isang pisikal na fissure sa lupa. Ito ay isang kwento ng pagbabago. Pinapaalala nito na ang mundo ay hindi static o nakapirmi. Sa halip, ito ay buhay at patuloy na nagbabago. Habang unti-unting nahahati ang kontinente, ipinapakita sa atin na ang hinaharap ay puno ng misteryo at posibilidad. Mahalaga ring tandaan na ang pagbabago sa lupa ay may direktang epekto sa mga taong nakatira sa paligid nito. Ang mga komunidad sa East Africa ay kailangang makibagay hindi lang sa pisikal na pagbabago ng lupa, kundi pati sa mga pagbabagong dala nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maaaring kailanganin nilang magbago ng paraan ng pagsasaka, maghanap ng bagong mapagkukunan ng tubig at humanap ng ibang paraan para mapanatili ang balanse sa kalikasan. Tulad ng tao, ang mundo ay humihinga, gumagalaw at patuloy na umuusbong. Ang reef ay hindi lang isang kakaibang scenery. Ito ay patunay ng walang katapusang lakas ng kalikasan at ng kakayahan nitong baguhin ang kinabukasan ng isang buong kontinente. Gayun din naman, dahan-dahan na nahihila ang lupa. Hindi ito dulot ng biglaan o marahas na sakuna, kundi dahil sa palagiang pagkilos ng malalaking tectonic plates. Sa simpleng paningin ng tao, halos walang nagbabago. Pero kung titingnan sa mahabang panahon, napakalaki ng epekto nito. Ang matibay na lupa na dating pinaninirahan ay maaring maging bagong karagatan. Ang dalawang pangunahing plates sa bahaging ito ng mundo
ay unti-unting naghihiwalay mula sa isa't isa at gumagalaw bawat taon. Para sa atin, tila maliit lang iyon, pero sa dami ng taon na lilipas, napakalaki ng mababago. Sa kailaliman ng mundo, may init at tunaw na bato sa mantle na kumikilos ng parang giant wave. Ang mga waves na ito ay siyang humihila at nagtutulak sa mga plates, dahilan para mabiyak at mapahina ang ibabaw ng lupa. Kapag humihina ang lupa, nabubuo ang malalalim na valley, matataas na bangin at mga bagong fissures. Lahat ng ito ay mga senyales ng pagsilang ng isang panibagong yugto sa geology ng mundo. Sa katunayan, hindi bago ang ganitong pangyayari. Noon pang milyon-milyong taon ang nakalipas, nahati ang South America at Africa dahil sa ganitong uri ng puwersa. Ang dating magkaugnay na kontinente ay nagkahiwalay at nagbigay daan sa pagbuo ng Atlantic Ocean. Ang parehong proseso ay nakikita natin ngayon mismo sa East Africa. Ang pagkakaiba lang, ngayon ay nasasaksihan ito ng mga tao habang nangyayari. Hindi ito nagaganap sa kailaliman ng karagatan, kundi sa mismong ibabaw ng lupa, kung kaya't malinaw nating nakikita ang bawat pagbabago. Isa itong bihirang pagkakataon para makita ng direkta ang mga puwersang naghubog ng ating planeta sa nakalipas na bilyong taon. Habang patuloy na lumalayo ang mga tectonic plates, umaakyat ang magma mula sa kailaliman upang punuin ang gap na nabubuo. Kapag lumamig at tumigas ito, nagiging bagong crust, isang tanda na unti-unti nang nagkakaroon ng bagong anyo ang lupa. Kung magpapatuloy ang prosesong ito, darating ang panahon na ang lupaing ito ay tuluyang mahahati at mapapalitan ng malawak na karagatan. Dagdag pa rito, unti-unting humihiwalay ang mga malalaking plate ng mundo at sa mga puwang na ito pumapasok ang mainit na material mula sa ilalim ng mantle. Ang tawag dito ay upwelling at ito ang nagiging dahilan kung bakit patuloy na nabubuo at lumalawak ang mga fissures sa lupa. Kapag nagpatuloy ang ganitong paggalaw sa loob ng milyon-milyong taon, maaari itong magbunga ng isang bagong ocean, katulad ng Red Sea at Mid-Atlantic Ridge, na parehong nabuo rin sa ganitong paraan. Bagamat napakatagal pa bago mangyari ang ganap na anyo nito, malinaw na nagsisimula na ang proseso at ang mga palatandaan ay kitang-kita sa mismong paligid. Ngunit hindi tahimik ang pagbabagong ito. Dahil sa bawat pag-igting ng tensyon sa pagitan ng mga plate, lumalabas ang mga lindol na umuga sa lupa. May mga pagkakataon na maliliit lamang ang mga ito, pero meron ding malalakas na nag-iiwan ng malalaking bakas. Isang kilalang halimbawa ang nangyari sa Davao, Ethiopia. Sa loob lamang ng isang linggo, mahigit sa 100 lindol ang naganap. Dahilan upang bumuka ang malalawak na fissures at magbago ang anyo ng lupa sa loob ng napakaikling panahon. Ang ganitong pangyayari ay nagpapaalala kung gaano kalakas at hindi mapipigilan ang puwersa sa ilalim ng ating planeta. Bukod sa mga lindol, malinaw ding nakikita ang galit ng kalikasan sa pamamagitan ng mga bulkan. Sa mismong East Africa matatagpuan ang ilan sa mga pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Isa na rito ang Ertaale sa Ethiopia, na kilala sa kanyang lava lake na patuloy na naglalabas ng apoy at usok. Isa pa ay ang Oldoinyo Lengay sa Tanzania, isang bulkan na natatangi dahil ito lamang ang kilalang bulkan na naglalabas ng lava na may kakaibang komposisyon na tinatawag na carbonatitic lava. Ang mga bulkan na ito ay hindi lamang simbolo ng puwersa ng mundo. Sila rin mismo ang tumutulong sa paghina ng crust, dahilan upang mas bumilis ang paghihiwalay ng kontinente. Samantala kapag pumutok ang mga bulkan, hindi lang pagbabanta ang dala nila. Sa bawat pagsabog naglalatag sila ng panibagong layers ng bato na kalaunan ay humuhubog sa view ng rehiyon. Ang bawat bagong bato ay nagsisilbing pahina ng kasaysayan na makakatulong sa mga scientist na maunawaan kung paano gumagalaw ang pinakamalalim na bahagi ng mundo. Sa ganitong paraan, ang mga bulkan ay nagiging susi upang mas maintindihan ang hinaharap ng ating planeta. Maliban dito, isa pa sa mga palatandaan ng matinding init sa ilalim ng lupa ay ang geothermal activity. Sa iba't ibang bahagi ng East Africa, makikita ang mga hot springs, mga putik na kumukulo at mga singaw ng gas na umaakyat mula sa lupa. Ang mga bagay na ito ay tila kakaibang mundo kung saan nakakatakot ngunit kahanga-hanga. Ipinapakita nito na may magma na malapit sa ibabaw, patuloy na naglalabas ng init at nagpapainit ng mga tubig sa ilalim ng lupa. Ang ganitong eksena ay ebidensya na ang puwersa ng kalikasan ay buhay na buhay at unti-unti nitong binabago ang anyo ng kontinente. Kung titingnan, tila mabagal at halos hindi gumagalaw ang mga prosesong ito. Pero sa lawak ng panahon ng mundo,
malinaw na mabilis at malaki ang pagbabago. Ang bawat lindol, ang bawat pagputok ng bulkan, at ang bawat singaw mula sa lupa ay bahagi ng isang mas malaking kwento. At yun ang patuloy na pagbuo ng isang bagong karagatan sa gitna ng East Africa. Karagdagan pa, sa Afar Depression sobrang nipis ng crust ng lupa kung kaya't madaling makalusot ang magma mula sa ilalim. Dahil dito madalas mabuo ang mga pansamantalang lava lake at nagkakaroon ng malaking fissures sa lupa tuwing may lindol. Bawat pagyanig at pagputok ay unti-unting nagpapalawak sa mga bitak na tila ba inihahanda ang lugar sa isang mas malaking pagbabago. Ayon sa mga geologists, darating ang panahon na ang tubig mula sa Red Sea at Indian Ocean ay aagos papasok dito. Kapag nangyari iyon, ang Afar Depression ang magiging unang lugar na lulubog sa dagat. Bagamat mabagal ang prosesong ito, tiyak na mangyayari ito dahil bahagi ito ng natural na galaw ng tectonic plates. Hindi ito katang-isip o haka-haka lamang, kundi isang scientific fact na nasusukat at nakikita mismo ng mga eksperto. Ngunit higit pa sa pagbabago ng anyo ng lupa, malaki rin ang epekto nito sa mga taong naninirahan sa paligid ng rift. Milyon-milyong tao ang umaasa sa lupaing ito para sa kanilang kabuhayan, pagkain at tirahan. Marami sa kanila ang nakadepende sa agrikultura. Ngunit sa tuwing may lindol, bitak ng lupa o pagputok ng bulkan, nagiging mahirap ang kanilang pamumuhay. Kinakailangan nilang mag-adjust at makibagay sa isang kapaligirang laging nagbabago at walang kasiguruhan. Sa kabila ng mga panganib na nanatiling tahanan ng lugar na ito para sa mga komunidad na matagal nang nakatira roon. Dito nakaugat ang kanilang kultura, tradisyon at pagkakakilanlan. Ngunit malinaw na hindi ligtas sa pagbabago ang kanilang mundo. Sa bawat pag-usad ng lupa, bawat pagbuka ng fissures at bawat pag-agos ng lava, pinapaalala sa atin ng kalikasan na wala tayong kontrol sa mas malalaking puwersa ng planeta. Sa totoo lang, may kakaibang pakiramdam ng pagkamangha at kababaang loob kapag nasasaksihan ng ganitong uri ng pagbabago. Pinapakita nito na ang sangkatauhan ay bahagi lamang ng mas malawak na cycle ng paglikha at pagkawasak na paulit-ulit na nangyayari sa Earth. Ang reef ay hindi lamang nagbabago ng anyo ng lupa, kundi pati na rin ng ating pag-unawa kung gaano kalalim ang ugnayan ng buhay at ng geology. Imagine, bawat lindol ay isang piraso ng palaisipan. Bawat bitak ay bahagi ng isang mas malaking kwento at bawat pagsabog ng bulkan ay tanda ng tuloy-tuloy na paghubog ng mundo. Sa dulo ng prosesong ito, isang bagong karagatan ang mabubuo at tuluyan ng magbabago ang anyo ng kontinente ng Africa. Ngunit nananatiling open ang maraming tanong. Paano makakayanan ng mga tao ang lupang hindi tumitigil sa paggalaw? Anong mga opportunities ang maaaring lumitaw mula sa pagbabagong ito tulad ng bagong daluyan ng seawater o panibagong anyo ng kalakalan? At higit sa lahat, anong aral ang maibabahagi ng rift tungkol sa ating lugar sa patuloy na pag-ikot ng kasaysayan ng Earth? Ang mga sagot ay hindi agad darating, ngunit gaya ng mismong proseso ng paghihiwalay ng lupa, ito'y unti-unting lilitaw. At habang lumalawak ang rift, lumalalim din ang ating pag-unawa na tayo'y kasama lamang sa isang mas dakilang kwento, ang walang katapusang pagbabago ng ating planeta. Samantala, ang paghihiwalay ng mga tectonic plates ay nagsimula pa mahigit 20 milyong taon ang nakalipas. Sa panahong iyon, nagsimulang mabiyak ang lupa sa may tinatawag na Afar region sa Ethiopia. Doon nagtagpo ang tatlong rift, ang East African Rift, ang Red Sea Rift at ang Gulf of Aden Rift. Dahil sa sobrang init mula sa ilalim ng mundo, umangat ang lupa, lumambot ang bato at nagsimulang bumuka ang surface. Unti-unti itong lumaki hanggang sa umabot ng libu-libong kilometro ang haba. Sa paglipas ng panahon nagkaroon ng malalalim na valley, matataas na bangin at malalawak na kapatagan. Kasabay nito may mga bulkan na sumabog at mga lindol. Ang lahat ng ito ay senyales na buhay at gumagalaw ang lupa. Ang mga fissure na nakikita natin ngayon ay paalala na ang ilalim ng mundo ay hindi tahimik. Ito ay parang higanteng makina na patuloy na gumagalaw at humuhubog ng bagong scenery. Habang lumalawak ang reef, may mga bahagi ng lupa na unti-unting lumulubog. Kapag bumaba ang mga lugar na ito sa ilalim ng sea level, papasok ang tubig mula sa Red Sea at Indian Ocean. Kapag nangyari iyon, mabubuo ang isang bagong karagatan sa gitna ng Africa. Hindi ito haka-haka lamang, kundi natural na proseso na matagal nang nangyayari sa kasaysayan ng mundo.
Katulad ito ng nangyari noong humiwalay ang Madagascar mula sa Africa, milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ayon sa mga scientists, aabutin pa ng 5 hanggang 10 milyong taon bago tuluyang mabuo ang bagong karagatan. Sa panahong iyon, ang Somali Plate ay unti-unting hihiwalay sa Nubian Plate. Ang mga bansang gaya ng Ethiopia, Somalia at Djibouti ay maari nang maging isang hiwalay na malaking isla na napapalibutan ng dagat. At ang mga bansa tulad ng Kenya at Tanzania ay magkakaroon ng panibagong coastline at bagong anyo ng lupa. Ang mga views na nakikita natin ngayon ay mawawala at mapapalitan ng ganap na ibang kapaligiran. Sa bawat paglipas ng panahon, patuloy ding magbabago ang klima, mga ilog at mga lawa sa rehiyon. Magbabago rin ang uri ng mga hayop at halaman na mabubuhay doon sapagkat ang kalikasan ay palaging umaayon sa bagong kondisyon. Sa kalaunan, ang mga ecosystem na mabubuo sa bagong karagatang ito ay magiging natatangi, gaya ng nangyari sa Madagascar na ngayon ay kilala sa kakaibang hayop at halaman na hindi matatagpuan sa ibang bahagi ng mundo. Kung susuriin, ang prosesong ito ay napakabagal kumpara sa buhay ng tao. Hindi natin makikita ang karagatan na nabubuo sa loob ng iisang henerasyon. Ngunit sa pananaw ng geology, mabilis na itong nangyayari. Ang bawat bitak, bawat pagyanig at bawat pag-usbong ng bulkan ay mga paalala na gumagalaw ang planeta at na hindi permanente ang anyo ng mga kontinente at karagatan.